James chapter 1, sa verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong, ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Glory, glory to God. So, the blessing over trials. Amen? May pagpapala sa kabila ng maraming pagsubok. Ano po? Hallelujah. So, maraming mga tao na ayaw ng pagsubok. Anong gusto ng tao? Lagi. Pagpapala. Di ba? Praise God. Anyway, salamat po kay Pastora Ana. Si Pastora Ana, ang ating pastor ng linggo. Pastora yan eh. Sanayan ito ay pastora, magpapastor yan. Hallelujah. Na? Amen. Parang dapat mag-second demotion kayo kaagad. Amen. Na? Kumbaga, pagpapadala tayo ng missionary to Ilocos. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Totoo po yun. Nakita ba natin ang Tagudin? Di ba? Malaking bayan. Magkaroon tayo ng Hosea doon. Hallelujah. Alam niyo, pinagpray ng mga pastor yun eh. At pinagpipray natin at yung atin pong pinagpipray, si Lord po yung magpapatupad. Diba? Sabi nga, tayo nagpaplano, pero si Lord ang nag-accomplish sa ating mga plano. Hallelujah. Kaya, patuloy natin ipanalangin na hindi lang tayo dadayo doon sa Tagudin, kundi time will come na kumbaga, magkakandak tayo ng mga gawain sa lugar na yun. Hallelujah. Sa Tagudin, meron tayong membro. Amen po ba? May membro na tayo doon. Isang pamilya. Tandaan natin, ang isang pamilya ang isang iglesia ay nagsisimula sa isang pamilya. Diba? Bakit may mga church na nananatili ngayon sa panahon natin? Bakit? Kasi nga, nagsimula ang church sa isang pamilya. Marinig natin yung mga kwento ng mga naunang mananampalataya. Ay, nagsimula lang kami sa bahay ni sister, ni brother. Hallelujah. So, nagsimula sa isang pamilya at pinarami ni Lord. Kaya nga, pag-pray po natin, So, ang sabi ng Bible, mapalad ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Hallelujah. Sa kabila ng mga pagsubok. Ibig sabihin, mga minamahal, ang buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, kumbaga,
Hindi na tayo dapat inosente sa mga problema, sa mga trials. Amen. Alam na natin yon. Hallelujah. At anumang trials, anumang pagsubok na dumating sa atin, yan ay parte ng plano ni Lord para lalo tayong patatagin. Para lalo tayong tumibay. Amen. Amen po. Ang isang pananampalataya ng isang Kristiyano na walang nararanasang problema at pagsubok sa buhay, hindi yan nagtatagal. Bakit? Na? Bakit? Ay easy-easy lang buhay. Na? Kaya paglilingkod, paisi-isi lang din. Diba? Nararanasan natin pag may problema, kanino tayo lumalapit? Kay Lord. Kanino tayo umiyak? Kay Lord. Bakit? Si Lord ang higit na nakakaalam ng mga bagay na ating nararanasan. Na dapat nating malaman, walang bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi alam ni Lord. Amen. Walang bagay na naranasan ka na nangyayari sa iyo na hindi alam ng Diyos. Lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin, alam ng atin pong Panginoon. Hallelujah. May pakialam si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga, kumbaga, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang iba't ibang pagsubok. Anong kailangan? Sa gitna ng pagsubok, kailangan nating manatiling tapat. Amen po. Amen po. Manatiling tapat. Diba? Pag may problema tayo, huwag natin isipin, ay hindi ako magsimba. May problema ako eh. Yun nga yung panahon na dapat tayong pumunta ng simbahan at lumapit kay Lord. Diba? Bakit? Kailangan natin ang kaalaman galing sa Diyos. Diba? Sila lang magbibigay sa atin ng wisdom na kung ano ang nararapat nating gawin upang ma-overcome natin ang lahat ng problema na dumarating sa buhay natin. Hallelujah! Kasi nga, pagka tayo po ay may mga pagsubok na nararanasan, ano po ang mangyayari sa buhay natin? Kung malayo ang puso natin kay Lord, kung malayo ang presensya ng Diyos sa buhay natin, lalong gumugulo ang ating sitwasyon. Diba? Pero, alam niyo mga minamahal, sa gitna ng problema, at alam mo na may Diyos na hindi ka iiwan at iniiwan, ano po? Kumbaga, panatag ang ating buhay. Panatag ang ating kalagayan. Panatag ang ating kaisipan. Panatag ang ating puso. Nandyan pa kayo? Bakit? Alam mo na kayang-kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amin po ba? Ang ating pong tema sa ating camping ay pursue, fight, na finish. Maganda, di ba? Maganda.
sa pursue, fight, ano pa? Finish lang. Pursue, fight, finish. Ha? A family of faith. So, kailangan natin na ipagpatuloy o magpatuloy. Diba? Magpursige sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. At kailangan nating harapin ang bawat laban ng buhay. Amin po ba? Hallelujah. Alam niyo yan, mga minamahal. So pagdating natin dito, na nagkaroon kami ng problema. Laban. Alam niyo mga minamahal, magandang nangyari, ano po? Kasi nga, pag alam mo yung position mo kay Lord, walang bagay na dapat kang pangambahan. Amin po ba? Pag alam mo yung sarili mo sa harap ng Diyos, walang bagay na dapat mong ikatakot. Di ba sabi nga, sabi ng isang propeta kay Josaphat, fear not and don't be discouraged. Kaya nga, sa bawat laban ng buhay, kailangan natin yung tapang galing sa Diyos. Hindi yung tapang na haharap ka sa isang pisikal na labanan. Sapagat ang labanan na mayroon ka, mayroon tayo, ito po'y labanang espiritual. Amen. Although sabihin natin, tao ang ginagamit ni Satanas. Tao naman talaga gamitin niya. Nandiyan pa kayo? Pero ito po'y spiritual battle. Nagbawat sa po sa atin. Amen. Hallelujah. Ito'y labanan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Alam niyo yung salita na, yung salitang kasinungalingan, kumbaga wala kang ginagawa at mapagbintangan ka. Sabi nga, salamat. Salamat. Hallelujah. Totoo mga minamahal. Kung ang pananaw natin na yung sitwasyon na mayroon ka, hindi yan laban ng pisikal eh. Sabi nga ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. Talagang atakihin ka ng kaaway. Siyempre ako pastor eh. Amen? At ang target ni Satanas ay siyempre leader. Nandiyan pa kayo? Kaya sa labanan na mayroon tayo, pagdating natin, galing camping, ako ang target eh. pati yung driver natin. Ay driver natin pa naman ay saksi. Nagtaka din eh. Ba't kaya kay pastor nakatingin yung tao? Hallelujah. So lumipas po ang isang araw, pangalawang araw. Alam niyo mga minamahal, na tama talaga ang Bible, ano po? Tama yung mga Bible character, yung mga heroes of faith sa Biblia. Na kahit gaano kalakas ang kalaban, kung may Diyos ka, walang dapat kang pangambahan. Amen? Hallelujah. Kasi kung isipin, kung labanan physical, ay talo ako. Kako sa isip ko, siguro naliliitan sa akin. Nandiyan ba kayo? Naalala ko si David eh.
Na? Si David, musmus na bata, ang kalaban niya si Goliath. Higante. Na? Maging si Haring Saul nga takot lumaban Na? Yung mga kapatid niyang, yung panganay ni David, yung kanyang mga kapatid na biyasa sa labanan, takot tumarap kay Goliath. Pero sino umarap? Si David. Bakit? Si David, mga minamahal, taglay niya ang pananalig sa Diyos. Maliit siya, pero ang pananalig niya sa Diyos ay napakalaki. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Kaya, alam niyo, nung umaga, ang pakiramdam ko, parang, talagang pinag-pray ko kay Lord. Kumbaga, hindi naman sa ako'y galit. Ano po? Ang pinagpapasalamat ko doon, yung mga salita na binitawan niya na hindi maganda. Yun yung ibinabalik ko sa kanya. Sabi niya, kumprente ko yung tao, hindi niya malaman kung anong isasagot niya Ay, siyempre, diyan si Pastora. Full support sa akin yan Kaya yung tao, hindi nakaimik Kasi alam yung tao, paglasing, matapang yan, dahil kung marami nakakakita. Ay di pinamukha ko rin sa kanya ng umaga, sa harap ng mga kapitbahay, na ang kalaban niya ay pastor, lingkod ng Diyos. Nandyan pa kayo? Kako alam mo pastor kami? Ay, alam ko, pastor, mataas respeto. Mataas pa respeto mo pero kung ano-anong mga kasinungalingan sinabi mo, ay may ebidensya, may CCTV ka ako dyan, no? Totoo naman, may CCTV sa kapitbahay, may CCTV kami. Lahat ng sinabi niya. Alam niyo mga minamahal, kaya habang kami nag-uusap, Kakoy, anong ebidensya mo sa mga bagay na sinabi mo laban sa amin? Mayroon ba? Ay, hanggang ngayon, hinahanapan ko sa ebidensya Kaya saan pumunta? Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, basta alam mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Amen? Kahit sino pa. Ay kung ang demonyo nga nandyan pa kayo? Yung demonyo, hinaharap natin, hindi natin nakikita Amen? Ayan ang trabaho ng demonyo para sirain ang ating reputasyon at integridad bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Minsan nga nasabi ko, kasalanan ba namin na kami nandito? Sabi ng mga kapitbahay, Pastor, mabuti nga ikaw nandito ikaw nakatira dito Kasalanan ba namin yun? Yun ay trabaho ng Diyos. Amen? Inilagay ka ni Lord sa isang lugar para tumayo bilang isang totoong anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kailangan mong panindigan. Kailangan mong tayuan ang iyong sarili bilang anak ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya nga, salamat sa ating pong Panginoon. Galing tayo sa camping. Bakit? Siyempre, yung espiritu natin, yung espiritu ng Diyos na nasa atin, yun yung nagbibigay sa atin ng isang panatag na kalooban. Amen? Hallelujah. Hindi ako nagtatanim ng galit, sa tao. Nagpapasalamat nga ako Bakit? Basahan natin ang Bible. Sa Matthew chapter 5, verse 12. Ano sabi doon? Ano sabi ng Bible? Mapalad? Ang alin?
Basahin sa Tagalog. Mapalad. Ano po? Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they that prophets which were before you. Layo naman yan. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinaguusig at pinagwika ng lahat ng uri ng kasamaan ng bawang kasinungalingan. Yan. Ha? Hallelujah. Pag ikaw ay anak ng Diyos, huwag mong pagtakhan ang mga bagay na nangyayari at ginagawa ng tao sa iyo. Amen? Ano sabi doon? Pinagwiwikaan ng lahat ng kasinungalingan. Hallelujah. Lahat ng kasinungalingan. Ano yung nakakatuwa eh? Bakit? Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Bakit? Ay ikaw, wala naman mapagbintangan. Sabi sa kanya, kaya naming tiisin lahat ng panggugulo niyo dito. Kaya kong tiisin, pero yung pagbibintangan mo kami ng ganyan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Siyempre malakas ang loob mo eh. Nasabihin sa kanya, bakit? Alam mo yung sarili mo eh. Hindi ko sasabihin kung akong gumawa. Kung ako nagsumbong sa barangay, sabi nga ng kapatid, Pastor, pag ako nagsumbong, sa pulis ko na sumbong. Hallelujah. Alam niyo yun? Yun yung laban na mayroon po kami sa aming bahay. Trabaho na demonyo para inisin kami. May sinabi pa siya, lumayas kami dyan. Kaya ginagawa yung mga pang-inis para lumayas kami. Kako property namin to. Bigay ni Lord to. Dahil ang Israel, di ba, pilit na ginigipit sa Israel, sa promised land. Pero pangako ni Lord yun eh. Amen. Kaya nga, saan mang dako, saan mang lugar nandun kayo, galing kay Lord yan. Amen. Bakit? Abay, pinag-pray namin to. Hallelujah. Kasalanan ba namin na kami nandito? Ay property namin to? Wala siya masabi. Bakit? Hallelujah. Munti ka nang sabihin, ikaw kung saan-saan mo kami nililibak, yung bahay na ito, hindi po sa amin. Hallelujah. Uwi kami sa Romblon. Pagdating namin doon, may laban din doon. Kakoy, kahit saan kayo pumunta, may labanan. Tamang dating namin, katatapos lang ng laban. Pero yung kapatid ko naman kalaban. Ang laban doon, ang mabigat na laban doon, pamilya. Kaya nga pagmana, mga kapatid, pagmana, at ang kalaban mo ay kapamilya. Yan ang mahirap na laban. Pero salamat sa atin pong Panginoon. Sabi ko nga, ito yung bakasyon namin na parang panatag ang aking kalooban. Kasi bago kami umuwi doon, napalaban na yon sa isang kapatid namin. Napalaban na. Hallelujah. Noong nakarang araw, baranggayan na sila. Sabi ng kapatid ko, salamat na lang. Hindi nabanggit ang pangalan mo. Ay, kakoy, ayos. Asang buhay? Wala ka problema. Hallelujah. So, salamat sa atin pong Panginoon. Kaya nga, maraming pagsubok sa buhay. Amen.
Pero alam niyo, pag may pagsubok, may pagpapala ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ano yung pagpapala ni Lord sa buhay namin? Siyempre si Ruth, nung tayo nag-camping, kaya sumakit ang ulo ni Ruth doon sa camping. Dahilan sa iniisip niya yung paglabas ng result ng kanyang board exam. Hallelujah. Lumabas ang resulta ng board exam ni Ruth, sa Diyos ang papuri. Nakapasa ang aming anak. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, sa kabila ng mga nangyari, alam niyo, yung kagalakan galing sa Diyos, kahit na may mga problema, kahit na may mga issue na hindi totoo ang tao sa atin, basta alam mo ang sarili mo kay Lord, wala kang dapat pangambahan. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, manatili tayong tapat kay Lord. Amen? Tapat. Alam niyo ang katapatan, ikaw lang at si Lord ang nakakaalam niya. Amen? Ikaw lang at si Lord. Kasi nga, kahit walang nakakakita, alam mo, ang iyong ginagawa ay tama sa harap ni Lord. Amen? Diba? Kasi, madali sabihin, Kristiyano eh. Lalo pang marami tayo. Pero sa panahon na ikaw lang, wala ni sino man ang nakakaalam. Hallelujah. Diyan mo mapapatunayan ang katapatan mo kay Lord sa panahon na ikaw lang mag-isa. Hallelujah. Kaya nga, alam niyo, panahon na para baguhin natin ang mindset natin. Amen? Baguhin natin yung isip natin, yung puso natin, yung sarili natin sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Sa totoo, mga minamahal, hindi madali ang mga bagay na nangyayari. Di ba? Hindi madali. Pero, sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon, sabi nga, lahat kaya nating mapagtagumpayan. Amen po. Hallelujah. Ano ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korento? Sabi niya, hallelujah. Sa chapter 4 ng 2 Corinthians, verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga, sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos. Hallelujah. At hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Hallelujah. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Hello? Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok.
Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So nakita po natin mga minamahal na yung kalagayan ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Katulad ni Pablo. Diba? Hindi madali ang mga bagay na nangyari at pinagdadaanan niya sa panahon ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Sabi ni Pablo, ang kalagayan niya ay katulad lamang ng isang palayok. No? Kumbaga, isang hamak na sisidlan. Ano po? Para ano? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na ang mga bagay na nangyayari at nagaganap, mga minamahal, ito'y hindi dahilan sa kanyang karunungan at kapangyarihan at kalakasan, kundi ito'y trabaho ng Diyos sa kanyang buhay. Diba? Para mahayag ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya nga, tanggap ni Pablo sa kanyang buhay at kalagayan na siya isang hamak lamang sa harap ng Diyos. Para ano? Para lalong mahayag si Kristo sa kanyang buhay. Diba? Kaya nga sabi niya dito, na sabi niya, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, at hindi amin. Ano po? Ang gustong lagi mangyari Pablo ay mahayag si Kristo sa kanyang buhay. Hindi ang sarili niya. Diba? Kaya nga, sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya, o maging sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon, hayain na. No? Minsan, iniisip natin, para lugi tayo Diba? Kaya minsan mga Kristiyano nagsasabi, ay, kung hindi na ako Kristiyano Kung hindi na ako Kristiyano, no? Ay, lalo na akong pastor. Ay, kung hindi na ako pastor. Nandiyan pa kayo? Pero hindi yun ang will ni Lord Amen? Sa bawat laban na mayroon tayo, sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan, kapatid, hindi natin laban yan. Amen? Lagi natin isipin na ang bawat problema at pagsubok na ating nararanasan, yan ay laban ni Lord. Amen? Laban ni Lord yan. Diba? Lagi nating tandaan, sinasabi sa Bible, the battle is not yours, but it is God. Hallelujah. No? Hindi nyo laban yan. No? Kailangan mo lang tumayo.
Kailangan mo lang tatagan ang sarili mo. Hallelujah. At manood ka kung ano ang gagawin ni Lord. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba? Naalala nyo, sabi ni ng isang propeta kay Jehoshaphat, kinabukasan, harapin nyo ang kalaban. Bago sila dumating sa gitna ng labanan. Anong nadatan nila? Mga kalaban na nakahandusay at mga patay. Bakit? Anong ginawa ni Lord? Bago sila dumating, ginulo sila ng ating Panginoon. Yung mga kaaway ni Jehoshaphat, ginulo ng Diyos. At sila mismo ay nagpatayan. Hallelujah. Ang ginawa lang ni Jehoshaphat ay nanalangin at inilagay sa unahan na mga sundalo ay mga awit. Hello? mga awit. Mga manunugtog na nagbibigay ng luwalhati at papuri sa Diyos. Amen? Kaya nga kung may pagsubok tayong naranasan, magpuri tayo sa Diyos. Amen. Umawit ka ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Diba? Ano yung kanta natin kanina? Yung unang kanta na masigla? Kasama natin ang Diyos. Oh. Hallelujah. Sa bawat pagsubok at sa bawat laban na mayroon ka, dapat nating tandaan, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon. Di ako matatakot. Diba? Diba, Toy? Ha? Ah. Hallelujah. Mani-mani lang kay Tutoy kanina eh. Tung, 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 tung. Uy! Hallelujah. Pwede na Toy. Dayo tayo sa Mindoro, Toy. Ha? Dayo tayo? Oh. Tung, tung. Nasama na rin. No. Hallelujah. Importante ang papel ng mga singer, ng mga musician sa labanan. Hello! Kung gusto natin makita ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid mga minamahal, samahan nating ipanalangin ang ating mga singer, ang ating mga musician. Bakit? Pag hindi sila mapanalanginin, hallelujah, at hindi mabad sa presensya ng Diyos, sila ang unang tatamaan na mga palaso ni Satanas. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Diba? Kaya nga, the battle we have is not ours. Amen. It is the battle of the Lord. Kailangan lang natin tumayo sa ating panampalataya. Fight the good fight of faith. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga sabi ni Pablo, no? Sabi niya, ginigipit kami sa kabila, ngunit di nagagapi. Tapos natin mga minamahal, kung minsan nag-aalinlangan, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Di ba ganun din tayo minsan? No? Minsan may pag-aalinlangan sa ating puso, sa ating kaisipan. Pero dapat huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Importante yan. Ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na naglilingkod kay Lord,
Ano man ang pagsubok at problema, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, may Diyos tayo. Diba? Kaya nga, kasama natin ang Diyos, na di ako mangangamba, di ako matatakot. Dumaan man sa ilog, hindi ako malulunod. Pero kung hindi ka marunong lumangoy, nandyan ba kayo? Kung hindi ka marunong lumangoy, ay sigurado, no? Makikita mo ng maaga si Lord. Hallelujah. Galing kami sa Bunbun Beach. Ano sabi? Pang number ano? Pang number 20. 22 baga? O 32? Na pinakamagandang beach sa buong mundo. Ha? 38. Oh. Biro mo, pang number 38 na pinakamagandang beach. Kakoy, parang hindi naman maganda. Pero maganda. Ano? Ma-amaze ka talaga kay Lord. No? kung titinan mo yung ginawa ng Diyos, no? Doon sa buhangin, sa beach, ano po? Masasabi mong may Diyos na. Hallelujah. Ano? Ginawa ng dagat. Dalawang alon na kumbaga nagsasalpukan. Kaya naipon yung buhangin doon sa gitna na mahaba. Na sandbar. Bunbun Beach. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kaya nga sa buhay natin bilang mananampalataya, talagang sa buhay natin, huwag tayo manghinawa, magpasalamat kay Lord. Kahit sa gitna ng mga problema at pagsubok sa buhay. Bakit? Maraming bagay na ginawa si Lord. No? Hallelujah. Na doon natin i-focus ang ating isip, ang ating sarili, ang ating papuri sa Kanya. Hallelujah. At marami pang pwedeng gawin si Lord. No? Yung mga problema na yan, huwag mong bigyan ng importansya yan. Bahagi yan ng buhay natin para tumibay ang ating pagka-Kristiyano. Hallelujah. Diba? Kung mayroong mga Kristiyanong nananatiling matatag, yun yung mga Kristiyanong dumaan sa mahigpit na mga pagsubok. Kabi-kabila, ginigipit ka. Hallelujah. Kabi-kabila. Alam niyo yun? Pag-alis namin dito, may problema. Pagdating namin, may problema pa rin. Pero, hallelujah, masaya ang buhay. Amen. Diba? Nakapag-bis kami. Ako nga, tagal ng panahon hindi ako nakaswimming eh. Siyempre, nag-swimming ako sa Bunbun Beach. Masarap ang dagat doon. Promise. Masarap. Gusto nyo? May dala kami, buhangin. Si Pastora. Kakoy, bakit dinakot mo yung buhangin dyan? Pagalitan ka ng taga-Romblon, no? Natuwa si Pastora. Sa tuway sa buhangin, nagdakot ng buhangin, dinakot sa plastic. Nandiyan sa bahay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, mapalad ang nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Sapagkat tatanggap sila ng putong ng buhay. Amen? Alam niyo yung crown of life? Ikaw lang tatanggap niyan. Amen? Ikaw lang. Kung manatili tayo kay Lord, manatili tayong tapat sa kabila ng mga problema, time will come
kukurunahan ka ni Lord ng crown of life. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mas maging masaya ka kung may problema, may blessing si Lord. Amen? Hallelujah. May pagpapala ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Hallelujah. Kaya nga, salamat sa atin pong Panginoon. Alam mo yun? Yung kagalakan namin, no? Si Ruth nakapasa sa board. Nakakatuwa. Kasi si Toto nagka-interest mag-board. Di ba to? Ha? Salamat sa Panginoon at nakita namin si Justin natuwa din na si Ruth nakapasa. At yung galak ng magulang. Alam mo yun? No? Pagdating ni Ruth sa bahay, sabi niya, nung may nakita, si siya na una nakakita eh. No? Umiyak si Pastora. Umiyak si Ruth. Tinakbo ko. Baka isipin ng kapitbahay kung anong nangyari sa amin. Ba't ba nag-iyakan? Alam niyo yung napaiyak ka sa tuwa. Amen? Sabi mo, kakoy, maganda si Pastor pag umiyak eh. Pigil na pigil iyak niya, pero talagang marinig sa kapitbahay, kaya tinakbo ko eh. Siyempre, katapos na ng labanan. Alam mo yun? Kaya nga, pag may laban ka, ipagpasalamat mo kay Lord. Bakit? May blessing na darating sa iyo. Kung may laban ka, ano po? Ano mang laban, sasamahan ka ni Lord. Amen? At magtatagumpay tayo. Bakit? Sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Yan ang legacy natin, mga kapatid. Tatay, nanay, yan ang pamana natin na ipamamana sa ating mga anak. Amen? Lilipas tayo sa mundo, magpapatuloy ang pamilya natin na may pananampalataya na matibay kay Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Glory, glory to God. Pasalamatan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan natin. Ang tagumpay ay parating sa iyo. Amen. Ang blessing ni Lord parating na sa buhay natin, sa ating pamilya. Hallelujah. Tagumpay ng ating mga anak, ibibigay ni Lord yan. Manatili lamang tayo sa Kanya. Amen. Itaas lagi natin ang watawat ng Diyos. Hello! Si Yahweh ang aking watawat. Sabi ni Moses, sabi ni Joshua, kailangan natin itaas lagi si Yahweh sa ating buhay. Amen. Huwag nating hayaan ng ating kamay lagi nakababa. Itaas natin ang ating kamay kay Lord. Ang watawat ng Diyos. Ang watawat ng pagtatagumpay. Hallelujah! Glory, glory to God. Hallelujah. Walang hanggan. Patag sa buhay ko'y lagi niyang laan. Narito. Dahil sa biyaya. Amen. Hallelujah. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Mapapantayan, minsan pa walang hanggan. walang hanggan. Katapakan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupurit sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa awit, Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Sa'yo ang kapurihan. kapurihan, Yes, Jesus. kalwalhatian, Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang Karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Oh, bisan ba, Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang kapurihan, Yes, oh God. kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo Yes, ang Jesus. karangalan, Hallelujah. kapangyarihan, Glory, glory to ngayon God. at Yes. magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo Jesus, sa'yo ang ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa awit, Yes, Jesus. itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka. Pupurihin ka Sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Pupurihin ka,
sa lahat ng aming awit. Hallelujah. Lord, salamat, salamat. Ikaw ang Diyos na laging nariyan at kasama namin sa lahat at anumang uri ng laban at pagsubok ng buhay. Hallelujah. Lord, salamat. Patuloy mo kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pamilya ng iyong mga anak sa lugar nito. Balutan mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let your anointing, O God, fall upon your people in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang bawat tatay, bawat nanay ng bawat pamilya, kasama ng kanilang sambahayan. Ang mga bata, ang mga kabataan, dakilang Diyos. Lukuban mo ng iyong Espiritu, dakilang Ama. And Lord, salamat sa tagumpay nagkaloob mo sa bawat sapu sa amin. Salamat sa kagalakan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na laging nananahan sa puso ng bawat isa. Maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa bawat pamilya. Lord, ngayong umaga, bindisyonan mo kami. Bindisyonan mo, Panginoon, ang bawat isa na narito. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Amen. Magkamayan po tayo. Hallelujah.